Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, magandang tanghali sa inyo Popoy at Bea. Ako si Ricky, 34 years old at isa akong graphics designer dito sa Taguig. I'm an avid listener of your program. Kayo ang kasakasama ko kapag nagko-commute ako papuntang trabaho. Popoy at Bea, nag-message ako sa inyo kasi gusto kong ibahagi ang kwentong pag-ibig ko. Malakas ang paniniwala ko na marami ang makaka-relate sa ibabahagi ko today kasi this is a story about heartbreak and finding hope. Kaya niyong simulan ko ang kwento ko sa pagpapakilala sa taong literal na bumago sa takbo ng buhay ko, si Erica. Popoy at Bea, nagkakilala kami ni Erica noong nasa elementary pa lamang kaming dalawa. Kahit noong mga bata pa lang kami ay talagang hindi mo na kami mapaghihiwalay. Kung nasan si Erica, sure na nandun din ako. Naging kami ni Erica noong 4th year high school na kaming dalawa. Hindi kasi kami pareho ng college na papasukan kaya nag-decide na akong umamin ng feelings ko para sa kanya. Luckily, she shared the same feelings I have for her at naging kami na nga ang dalawa ni Erica. Popoy at Bea, masasabi ko na medyo naging struggle ang first few months namin ni Erica noong college. Hirap kasi kaming magkitang dalawa, dala na rin ng magkaibang schedules namin sa school. Aaminin ko na medyo napagod ako sa naging setup namin noon ni Erica. We've been together for almost our entire lives at ngayon lang kami halos hindi araw-araw na nagkikita. We tried to work it out. We really did. Pero sadyang sobra ang naging strain ng college lives at sinira nito ang relationship namin ni Erica. After 1 year in college, ay nag-break nga kaming dalawa. Pagkatapos ng paghihiwalay namin ni Erica, we slowly drifted apart. Siguro, totoo talaga na you can never be friends with your ex. Sinubukan pa din namin na magbalitaan na dalawa kahit na hindi nang kami pero hindi rin nagtagal yun. May kanya-kanya na kaming landas na tinahak and we eventually lost contact with one another. Popoy at Bea, when I graduated college, agad akong naghanap ng work sa Metro Manila. Nalinya ako sa graphics design at dinala nga ako nito sa Taguig. Masasabi ko na masaya at makulay ang naging buhay trabaho ko. Never akong nawawala ng projects. Weekly, lagi akong preoccupied with the designs that I make. Popoy at Bea, I'm happy. Don't get me wrong. Pero sa tuwing mag-isa na lang ako, ay isang tao lang talaga ang laging pumapasok sa isipan ko. Kahit ibaon ko ang sarili ko sa bundok ng trabaho, ay laging si Erica pa rin ang laman nito. After all those years, Popoy at Bea, na hindi kami magkasama, sa isang bagay lang ako sigurado. Mahal ko pa si Erica and I want to see her again. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Mga kapamilya, oras na natin. It's 15 minutes makalipas ang 1:00 ng hapon kapag ganito ang mga kwento, no? Sino ba ang naaalala mo? Kayo ba? Oo, kayo ba? Meron kayo naaalala dyan? Yung parang, gusto na kaya si... Diba? Alam na alam ko yan.
Dahil na-feel ko rin ng konti eh. Ayan, nakakatuwa naman itong si Ricky, okay? At si Erica na mula pa ng mga bata ay magkasama na, magkakilala actually. Ayan, pero nabigyan nga ng pagkakataon na maging magjowa nung college naman na. Ayan, at sana ganyan din yung mga kabataan ngayon, ano? Ewan ko, nung panahon namin, ako personally, okay, hindi talaga ako ina-encourage pa ng mga magulang ko, no? Na, sige na, may nakaka-crush sa'yo, sige, jowa na. Yung iba ganyan eh. Sana wag tayong magkaroon ng double standards. Ayan. Okay, katulad namin, sa aming magkakapatid, meron kaming 3 babae, merong 2 lalaki. Okay? Alam naman ng mga gulang na darating yung panahon na tayo ay magkakagusto, 'di ba? O magugustuhan din. Ayan, pero as much as possible, alam nyo, ang mga magulang ko nung hanggat nag-aaral kayo, as much as possible, wag na munang pumasok dyan sa mga jowa-jowa na yan, lalo hanggang mga high school pa kayo, ganyan. Siguro pagka-college, pwede na eh. Pero maraming mga limitasyon. Yun ang naalala ko. At wala rin kami yung double standards na pagkalalaki, sige, kahit high school pala, manligaw, hayaan mo na. Yung iba ganyan eh. Diba? Malakas loob ng anak mo, sige. Ayan, pero delikado rin po yun eh. Diba? Pero kapag babae, ay pigil na pigil. Diba? Ingat na ingat. Hindi. Diba? Dapat pareho. Diba? Study first. Diba? Yan muna ang atupagin ninyo. Katulad itong nasa kwento natin, sina Ricky at si Erica, they've been friends since grade 2. Diba? Since grade 2 sila hanggang nung high school, tapos na magka-college na, tsaka sila nagkaaminan. 'Di ba? Kasi kapag ganyan mga panahon, kahit papaano, hindi ko sinasabing lisensya na kapag kayo ay nasa kolehiyo na, no? Kahit papaano, medyo mas alam mo na yung sinasabi mo. 'Di ba? As compared to 4 years younger ka pa lang noon, 'di ba? Hindi mo pa nga alam yung biology, hindi nyo pa naaral yung reproductive system, kaya napaka-irresponsible nyo pa, 'di ba? Kahit papaano, kahit in passing lang na discuss sa school, hindi mo pa naintindihan, kaya kayo, sige, uy, eto, pwede. Ayan, uy, kasya. Ayan, kaya biglang nagkakanda-hetot-hetot yung yung buhay dahil sa hindi alam. 'Di ba? Dahil sa hindi pa alam kung ano yung mga dapat na responsibilidad in getting into relationship, romantic relationship at that. 'Di ba? Yun yung sinasabi natin. Kaya pero kita nyo naman ito, ang tagal na magkakilala, maayos naman sila naging magjowa, nga lang daw dahil magkaiba yung school nila, magkaiba yung schedule, hindi masyadong nagkita, hindi sanay pareho, piniling maghiwalay hanggang sa magkaroon na sila ng kanya-kanyang buhay muna. Ayan, at nagkaiba nang matapos yung kanilang pag-aaral sa college, di ba? Napunta yung isa sa ganito, napunta yung isa sa ganoong lugar, pero naalala pa rin. Lalo na nga ng letter center natin si Ricky, yung Erica niya. Ayan, pero kumusta na nga kaya si Erica? Diba, yung ganyan. Sana kayo? Sa Mazingersi nga ba si Erica? Voltes 5. Voltes 5 ba? Ayan, okay. Sige, tingnan natin ang mga Daimos pa lang. wala rin sa Erica. Popoy minsan. Kasi parang magkakamukha yun, di ba? Voltes 5, Daimos, Mazingersi. Pero ang classic ng Mazingersi, para mga pangpuyat, mga ate ko yata yun. Ayan. Sige. Ito, sabi ni Julius Escanilla, yung jowa ko nung high school, naalala ko, married na siya ngayon. Di ba? Wala namang masama kung naalala mo lang, di ba? Ayan. Sabi ni Marvin, pagka inaalala ko kasi siya, pinag-aawayan lang namin ni Lisa. Okay. Pinag-aawayan. So, wag na lang alalahanin. Mukhang malalim. At meron talagang kwento pagka kasi naalala. Okay. Sabi ni Abigail Enriquez, sabi ni Gail,
Pag ex na, wag nang isipin pa. Respect sa present partner nyo. Gail naman. Kalma. Gail, huminga ka, kasabay ako. Inhale. Exhale. Wala pa naman present partner itong si Ricky. 'Di ba? Wala pa naman. Talang mag-ex lang sila. Meron lang siyang trabaho na pinagkakaabalahan pero wala pang importante. Well, sabi ng first part ng kwento at hindi niya rin nabanggit kung meron na nga ba si Erica. 'Di ba? Naaalala niya lang kapag ka nababakante yung isip niya, 'di ba, sa mga pinaggagawa niya. Yun lang naman. Kalma ha, Gail, ha. Sige, pa-stars ka na lang muna, mawala yung stress mo. Ayan si Mark Louis Spiritu. Ayan, kinorek nga ako, Daimos pala. Love. Ayan. Sige. Ito pa. Saan pa? Sabi ni J. Mark Mendoza, study first before you enter the kingdom of love. Okay. Sige, wala munang wag pasok ng pasok. Wag ganun. Wag arya ng arya. Si Ryan Rosario, sabi niya, may pinaalala na naman tong kwento na to. Oo nga, tinanong ko na nga ano yung naalala mo? Sino? Ganyan. Oo. Okay. Sige. Naku mga kapamilya, oras na natin. It's 23 minutes. Makalipas ang 1:00 ng hapon. Alamin na nga natin. Di ba yung bang pag-aala-ala nitong si Ricky from time to time, lalo na nga kapag hindi siya busy dito kay Erica, mga lang yan, mga thoughts. Diba? Mga thoughts lang niya, naiisip-isip niya lang. Gagawa kaya siya ng paraan? Magkikita pa kaya ulit sila? Mabibigyan pa ba ng pagkakataon, diba? Sa ikalawang beses ang kanilang pagmamahalan? Or wala, hanggang isip-isip lang. Ganun lang, ima-imagine na lang. Kaya halika na. Sa oras nga natin 1:23, alamin ang second part ng kwentong ito at i-share ang ating live stream for today. Kasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy. Popoy at Bea, nakakatuwa lang isipin na kahit ilang taon ang lumipas ay si Erica at si Erica pa rin ang hanap-hanap ng puso at ng isipan ko. Akala ko talaga noon naka-move on na ako from her pero hindi pa pala. Hinanap ko siyang muli. Popoy at Bea, sinimulan ko ang paghahanap kay Erica through her social media accounts. I tried messaging her pero wala. Her last post was 2 years ago. Mukhang hindi na siya active anywhere else. Sinubukan ko magtanong sa mga kaibigan namin. Sadly, pati sila ay wala na ring balita kay Erica. Napaka-elusive talaga niya. Parang ayaw talaga magpahanap. Pasuko na sana ako kaso biglang nag-message back sa akin ang mom ni Erica. Popoy at Bea, doon ko na nga nalaman na wala na pala sa Pilipinas si Erica. Matagal na raw nakalipat ng Sydney, Australia, itong si Erica. Nakahanap daw kasi siya ng magandang trabaho doon. Popoy at Bea, medyo naghalo yung lungkot at saya sa utak ko noong mga oras na yon. Masaya ako kasi at least ngayon alam ko na kung nasaan si Erica. Pero malungkot kasi ang layo-layo niya sa akin. Inabot pa ng maraming buwan bago ako nakaipon ng sapat na pera para makalipad papuntang Australia. Hindi ka pa man kasi nakakalipad, punong-puno na kaagad ng gastos ang pagpunta ron. Eventually nga ay nakarating ako sa Sydney. Popoy at Bea, ang tanging bitbit ko lang
na mga oras na yon ay ang Australian number ni Erica na ibinigay sa akin ng parents niya. Pagkalapag ko, agad akong bumili ng SIM card para mag-message sa kanya. 7 araw lang ang na-schedule ko sa Australia noon, kaya medyo kabado ako. Paano kung ayaw naman pala niya ako makita? So I sent her a message and I waited. After 4 days, she replied and we finally meet. Popoy at Bea, it was a bizarre moment. She looks different, but strangely the same. Nagkangitian kami and then I went for a hug. Popoy at Bea, literal na parang tumigil ang oras. Habang yakap-yakap ko si Erica, sabay akong humingi ng tawad sa kanya. Sorry kasi hindi ko inilaban yung relationship namin before. Sorry kasi pinangunahan ako ng takot. Popoy at Bea, pagkatapos kong ang humingi ng patawad ay saka naman ako sinagot ni Erica ng, "It's okay. I'm sorry also." At doon na nga kami nagsimulang muli ni Erica. Sinulit namin ang mga nalalabing 4 na araw ko sa Australia. Bumawi kami sa mga panahong nasayang. Noong natapos na nga ang 4 na araw ay umuwi ako ng Pilipinas, bit-bit ang pangakong babalik ako ng Australia para makasamang muli ang babaeng pinakamamahal ko. Hanggang dito na lamang muna ang kwento ko, Popoy at Bea. Sa ngayon ay naibalik ko na ang connection namin ni Erica. I'm working on getting a job sa Australia para magkasama na kaming dalawa doon. Kung magkaroon man ako ng update, ay sasabihan ko na lang kayo. Popoy at Bea, maraming salamat and more power pa sa Dear MOR. Lubos na gumagalang, Ricky. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Bitin. Yan ang sinasabi ng mga nandito sa FB at sa YouTube. Bitin sa kwento ang mga chismosa. At mga chismoso rin. Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Sabi nga ni Fiona Botabaro, shinare niya lang yung half of their story. Di bitin. Tapos dito naman si Paul Santos sa YouTube, sabi niya, good story pero bitin eh. Sana makapag-update ka agad siya at may dramatista na. Pwede. Malay naman na natin. Maghintay lang tayo. Pagproseso ng unang papeles para makapagtrabaho sa ibang bansa. Medyo matagal eh. Are you willing to wait? Pero feeling ko it's worth the wait. Di ba? Para dito sa kwento nila Ricky and si Erica. Ayan. Di ba? Yan yung sinasabi ko kanina, Gail, na kapag ka ganyan yung naging mindset mo. Ayan, meron pang isa dito, hindi lang naman si Gail, pati si Heidi Abadier. Sabi niya, pagka ex na, pagkakamali siya, kaya kalimutan na. Ang gigil na gigil. Pagka ex na, wala na yan. Ganun na kayo talaga. People change. And hopefully for the better. Diba? For the better. Ayan. And I think dito sa mga changes sa buhay nga nila Ricky at ni Erica, kung meron mang itinuro sa kanila yung kanilang naranasan na pagkakahiwalay, hindi naman sila naghiwalay. Ako, sabi ko nga, depende yung pakikipaghiwalay kung bibigyan mo pa ng pagkakataon. Maybe mas mahirap ng mabigyan ng pagkakataon para sa akin kapag merong third party involved, 'di ba? Or meron talagang yung matinding panloloko o panggogoyo
at talagang ang hirap patawarin, okay, sige, pwede tayong maging bumalik doon sa speaking terms, pero hindi na para doon sa pagkatiwalaan kita ulit. Depende. It's a case-to-case basis yung pagbibigay para sa akin ng second chance. At dito, ang nangyari lang naman sa kanila was nahirapan sila sa mga schedule nila nung nag-aaral sila. And then, nung natapos na yung pag-aaral nila, kasi mahirap din po yun, na ipipilit mo na mag-jowa pa rin kayo, mag-boyfriend, mag-girlfriend kayo. Kasi kapag ka nakatali ka doon sa idea na you are in a relationship, of course, meron kang responsibility doon sa partner mo. 'Di ba? Kung nakatutok ka nga sa pag-aaral mo muna, merong magtatampo dyan on the side. Naku, yun yung ayoko, yung may magtatampo on the side, may maglalambing ng, alam mo yung naglalambing pero inaaway ka. May mga ganyan. Di ba? Style yan eh. Style yan sa relationship. Naglalambing lang daw pero inaaway ka na. Nai-stress ka na pero gumagawa rin siya ng isa pang stressor mo. Yan, may mga ganyan. At ganyan din naman hanggang sa ngayon, hindi lang naman nung nag-aaral ka. Pero nga sa kagustuhan, syempre makatapos sa pag-aaral, yun yung nangyari sa kanila. So they decided na maghiwalay ng maayos naman ang kanilang paghiwalay. Nga lang talagang hindi sila maging, alam mo yun, maging friends daw eh. Pero ngayon, na medyo mas na-clear na yung air in between them, di ba? Sorry, hindi ko inilaban dati yung ganito. I mean, at nag-apologize din naman itong si Erica for not doing the same for Ricky, 'di ba? Ako yung palang yung iniwan pa lang sa atin ni Ricky na message na inaasikaso ko yung aking mga papeles para makapagtrabaho rin sa Australia, 'di ba? Malaking desisyon po 'yan sa buhay. 'Di ba? Malaking desisyon 'yan sa buhay, ni hindi niya pa nga alam kung magiging sila ulit nitong si Erica, pero kita nyo naman yung willingness niya, 'di ba? To ang ganda ng trabaho ni Ricky dito eh. 'Di ba? Sabi niya nga weekly ay meron akong sigurado ng mga ginagawa, siguradong income. Why leave? 'Di ba? Bakit iisipin ko pa ang umalis? Isa lang po ang dahilan. 'Di ba? Hindi naman yung kinikita eh. Hindi naman lang 'yun eh. 'Di ba? Yung gusto niyang makita. Yun. Na kahit saan pa. Ayan, #DearMOR, kahit saan pa ay susundan kita. Ayan. Kanya, buti na lang mo talaga yung sumulat sa atin dito ay isang taong in love. 'Di ba? 'Di ba? Isang katulad ni Ricky na susundan ka kahit saan ka pa magpunta dahil mahal kita. Ikaw pa rin yung naiisip ko. Papaano kung ang sumulat dito sa atin ay yung naniningil ng utang? Tapos ganyan ang mindset din. 'Di ba? Kahit saan pa, susundan kita. Yan yung mga ganyan. Nakakatakot. 'Di ba? Gusto nyo ba yun? Parang hindi maganda magiging ending nun. 'Di ba? Pero eto, maganda. Maganda yung paalaala ng kwentong ito para sa atin, okay. Sabi ni Chichi Claire Rojo, cheating really is a deal breaker. Ayan. Dun yan sa pinag-usapan natin. Okay, wala nag-cheat dito sa kwentong to between Ricky and Erica. Nahirapan lang silang i-manage yung oras nila para mapanghawakan yung relationship na meron sila noon. Ayan, pero ngayon they are trying to to meet halfway. Ayan, at siguro mas learned na sila ngayon. Ayan, mas natuto na, mas matalino na sa pag-handle ng relationship kung sakasakali na mabibigyan nga kung. Kung sakali mapagbibigyan ng pagkakataon itong si Ricky, ayan, at si Erica. Ayan, para sa kanilang second chance at love. Ay, nako. Si Sierra Gonzalez, sabi niya, punong-puno siya ng pag-asa na hanggang sa huli sila ni Erica. Kalmado lang siya. Ayan. Yung mga nagko-comment lang naman di kalmado eh. Okay na si Gail ha? Okay na si Gail. Nanggigil lang daw siya kay
Gigil sa ex. Okay. Working visa na ipaprocess ni Ricky para magkasama na sila doon. Oh, di ba? Yun eh. May mga kailangan pang papeles. Ano? Yan, sina Jai Condat, maraming salamat po sa inyo. Dito naman sa kabila, si Papa Piolo Pacquiao, sabi niya, best in effort goes to Ricky. Girls, find yourselves a Ricky who's willing to cross the oceans for love and for second chance. Pero buti nakalusot siya sa immigration at hindi hinanapan ng graduation pictures. Talaga, Papa Piolo Pacquiao. Oo, sana nga sa mga umaalis ng bansa natin para wag namang ganyan immigration. Ayusin niyo. Ayan, si Angie Pimentel, naloka na. Sabi, nakakaloka, bitin naman. Yan talaga. Masarap yung paminsan-minsan na bibitin. Si Mark Malana, sabi niya, good story, sana Popoy. Kaso nakakabitin Muntik na sana ako makatulog. Kita mo, nabiting ka pero tutulugan mo yung kwento. Bihira ka naman. Okay. Maraming salamat po sa inyo mga kapamilya. Ang dami mga komento rito. Ayan. And para ma-entertain ka rin sa ating letter sender Ricky, ayan, basahin mo ang ating comment section sa Facebook, sa YouTube. Ayan, nandyan ang mga kapamilya natin na natuwa, nabitin. Kita mo, ang dami mga nabitin, ang dami mga nanggigigil na malaman. Ikaw pa rin naman, Ricky, kasama si Erica ang magbibigay at mag-update sa amin. Kung meron man na magandang update o kung hindi man, pwede pa rin naman mag-update. Tatanggapin natin yan. Kaya halika. Diba? Halika na at basahin mo yan nang lalo kang maengganyo. Diba? At lumakas ang loob na ako para doon ako sa pwede pang ilaban. May panahon pa. Oo, basta wala pang sabit itong si Erica doon. Why not? Diba? At okay naman sa kanya na magtatrabaho rin doon si Ricky. Pero kung hindi man, edi trabaho, meron ka naman, Ricky, di ba? Kahit walang Erica, okay lang yun. Okay? Ayan, maraming salamat po sa inyo mga kapamilya. Orasan natin, I love you. 143. Nakasama nyo nga po ang inyong lingkod sa ngalan ng aking partner na si Bea. Ako po si DJ P, DJ Popoy, that's my Guapopoy. Nagpapaalala, stay safe, stay healthy. At kahit ano nga po mangyari, mga family, you stay in love and stay happy.